Patuloy ang pagdami ng mga katutubong lumad na lumilikas sa kanilang mga komunidad dahil sa takot para sa kanilang kaligtasan. Kasunod yan ang pagpaslang sa ilang tribal leader ng mga miyembro raw ng isang paramilitary group. Pinabulaan na naman ng AFP o ng Armed Forces of the Philippines na may kinalaman ang militar sa karahasan laban sa mga katutubo. May report si Victoria Tulad. Wala na ngang makakapagbalik pa sa buhay ng tatlong pinaslang na lider ng mga lumad sa Lianga, Surigao del Sur na sina Emerito Samarca, Jonel Campos at Juvelio Sinzo. Pero ang higit 2,500 lumad na lumilikas sa Tandag City, Surigao del Sur, nananawagan na sila'y tulungan. Takot pa rin daw silang bumalik sa kanilang mga komunidad dahil sa nangyaring pagpaslang. Nahinaot paunta nga ilaming atagan o justisya katong mga matay na mga igsuon. Tinututukan na raw ito ng DSWD at pinag-utos na rin daw ni DILG Secretary Mar Roja sa DOH na tugunan ang pangangailangan ng mga bakwit. Pero kanina, nadagdagan na naman ang namatay. Isang 4 na taong gulang na babae ang dead on arrival sa ospital sa Tandag. Kwento ng kanyang ina, sinumpong daw ng asthma ang kanyang anak sa biyahe mula bayan ng San Agustin papuntang evacuation center. Ayon kay Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel, posibleng isolated incident lang daw ito. Gayunman may banta pa rin sa kalusugan ng mga evacuee. Nagsisimula dito sa chickenpox. That is why I've already requested the Department of Health to send a team so we could contain the chickenpox kasi may mga buntis pa naman dito. That is a perennial problem. Every year we experience evacuation because of these Bagani forces. Ang tinutukoy ni Pimentel, ang Magahat Bagani Forces, ang paramilitary group na di umano'y nasa likod ng pagpaslang sa mga lumad leader. Ang paniniwala ng ilang human rights groups, dating mga rebeldeng NPA ang mga ito na ngayon sila nang ginagamit di umano ng militar para sa kanilang anti-insurgency campaign. Yung mga paramilitar nga palagi silang nagpapakilala na sila ay inarmasan ng AFP at sila tinukoy pa na nga nila kung saan sila naroon na IP. 36 IB at saka 75 IB. They created a monster that they could no longer control. Ito ang sinabi ko sa kanila, tulungan ninyo kung ma-disband na ito o di ba hulihin natin to. The truth, kasi kung hindi, marami pang mamamatay. Nauna nang itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na hawak nila ang Magahat Bagani Forces. Sinampahan na rin ng provincial government ng Surigao del Sur ng kaso ang mga tinukoy na suspect sa pagpaslang. Pero ang mas malaki raw na issue, ang di umano'y ilang dekada ng militarisasyon sa komunidad ng mga katutubo. Bukod sa pagpatay umano sa mga lider, apektado rin daw ang maraming paaralan, kaya hindi nakakapasok ang mga estudyante. Kanina sa budget hearing ng Department of Defense o DND, pinuna, tibayan mo na Representative Carlos Zarate kung bakit daw lampas 3 bilyon ang pondo ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU. Gayong sinabi na ng AFP na ide-decommission na nila o tatanggalan ng armas ang CAFGU. Naniniwala si Zarate na kabilang sa CAFGU ang mga nanghaharas sa mga lumad. Paliwanag ni AFP Chief Hernando Ireberi, lumaki raw ang budget dahil sa House Resolution na nagtataas ng daily allowance ng CAFGU mula 90 hanggang 150 pesos. Muling iginiit ni Ireberi na hindi CAFGU ang sangkot sa pagpaslang sa mga lumad. Charges have been already filed yesterday against 3 suspects. We are very strict in the implementation of our rules and regulations. And in fact, that is one of our strategic concept in the implementation of the IPSP Bayanihan is respect for human rights, international human rights law, and the rule of law. Ipinagtanggol din ni Pangulong Noynoy Aquino ang militar sa gitna ng isyong ito. There is no campaign to kill anybody in this country. There is a campaign to get after everybody who commits crimes, regardless of who they are. And I think we have an adequate track record to show you the successes of people who have long been wanted that have already been apprehended. And serving the people does not entail killing any of our citizens. Victoria Tulad, GMA News.